Isa si Cormac Cervantes na kilala rin sa pagiging bilyonaryo dahil sa naging tagumpay na pagpapatakbo nito sa pinamanang kumpanya sa kanya ng kanyang mga magulang. Hindi babaero si Cormac, ngunit may pagkakataon na nakikipag-date siya dahil bilang lalaki mayroon siyang pangangailangan. Ready to settle down naman na si Cormac, hindi pa nga lang niya mahanap ang taong makakapagpabalo din sa kanya tulad ng nangyari sa tatlo niyang mga kapatid. Nakikipag-race si Cormac bilang libangan, ngunit kailan nga ba darating ang taong para sa kanya? Tatlo na ang may asawa sa kanila at sa palagay niya, naiiwanan na siya. Although may takot siya sa commitment, magkukrus ang landas nila ni Karina. Dalagang minaltrato ng kanyang sariling tiyo para sa kayamanang nais makuha sa kanya. Ngunit sa kabutihang palad ay nakatakas siya sa mga ito at si Cormac ang nakikita niyang maaari niyang lapitan. Ano kaya ang mangyayari? Ating alamin ang buong kwento. Ipinarada ni Cormac ang sports car niya sa tapat ng bahay nila Amir at Sol. Matagal na rin kasi niyang hindi nabibisita ang dalawa simula nang maging busy siya sa trabaho. Palaging si Dawson at Geraldine ang napupuntahan niya. Kaya ngayong araw, si Amir ang naisipan niyang dalawin. Nandito ka pala, Cormac. Nakangiting tanong ni Sol nang makita siyang nakikipag-usap kay Amir. Yap, kadarating ko lang. Mukhang kabuanan mo na, no? Laki na ng tiyan mo. Napatango naman sa kanya si Sol. Nagpatuloy sila sa pag-uusap ni Amir nang bigla nilang marinig si Sol na sumigaw. Amir! Mukhang manganganak na yata si Sol. Nataranta din si Cormac at hindi alam ang gagawin gaya ni Amir. Amir, ano pang tinitingin-tingin mo? Gago, kargahin mo na yung asawa mo. Ako na magdadrive. Sigaw niya sa kapatid niya. Natatarantang sumunod naman si Amir at isinakay sa sports car niya si Sol. Ayusin mo pagmamaneho mo, nakasakay yung asawa ko. Banta sa kanya ni Amir. Mabilis na nag-drive si Cormac. Nakabusina din siya upang malaman ng mga kasabayan niya na may emergency. Agad na kinuha ng nurse si Sol. Kilala naman ito sa hospital dahil doktor ito doon, kaya naman agad itong inasikaso. Napasulyap si Cormac sa kapatid niyang nanginginig at hindi mapakali para itong bulating inasinan sa sobrang likot. Can you please calm down, Amir? Pakiusap niya rito. Nasa delivery room na si Sol and she'll be fine. Nakita niyang laluluha si Amir. Oo, umayos ka nga bro. Mamaya mapagkamalan pa nilang bakla ka kakaiyak mo. Lambot mo masyado pagdating kay Sol. Napailing si Cormac. Sinamaan siya ng tingin ni Amir. She's my wife. Napangiwi si Cormac. Wala akong bala kagawin ng asawa mong buwisit ka. Bukang bibig mo yan. Kayo nila Ace at Dawson. Kala mo naman kukunin ko yung mga asawa niyo mga buwisit. Naiiling na sabi ni Cormac. Parating na parents ni Sol, iwanan mo na kita, bibili lang ako ng pagkain habang naghihintay tayo sa asawa mo at first baby nyo. Tumango naman si Amir sa kanya kaya iniwanan niya na ito. Lumabas siya upang mamili ng maaaring makain dahil nagugutom na siya. Napakaaga kasi niyang pumunta sa bahay ni Amir tapos ganito pa ang nangyari. Akala pa man din niya makakapag-almusal siya ng maayos sa bahay nito. Bumalik din naman agad siya na makabili. Habang binabaybay ang patungo sa pinaghihintayan nila ni Amir ay may nakabangga siyang babae. Napaupo ito at tila ba may dinadaing. Hindi naman malakas ang pagkakabunggo nila ngunit tila ba ito ay nangihina. Are you okay? I'm sorry, it's my fault. Hindi ako nakatingin. Huwag mo kong hawakan. Naluluha ito at tila ba takot. Okay, sorry miss. Sino bang kasama mo? Gusto mo bang ihatid kita sa room mo? Or kung nasaan yung kasama mo? Pagmamagandang loob ni Cormac. Pwede bang samahan mo ko sa... Hindi natapos ang sasabihin nito nang may lalaking bigla na lamang sumulpot at inakbayan ng dalaga. Ginugulo ka ba ng pamangkin ko? Pasensya na, nagpa-check up lang kami. May nararamdaman kasi siya. Karina, tara na. Aya ng lalaki na ikinataas ng kilay ni Cormac. Nakatitig sa kanya ang dalaga, ngunit hindi naman ito nagsasalita. Sigurado kang ayos lang siya? Para siyang takot. Curious na tanong ni Cormac. She's fine. Pwedeng wag kang makialam. Tumalikod na ang mga ito at lumakad palabas. Napakibit-balikat na lamang si Cormac at hinayaan na ang dalaga. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na wag kang makikipag-usap kahit kanino? Mahigpit ang hawak ni Tiyo ni Karina sa kanya. Nasasaktan si Karina. Ang buong akala pa nga niya'y makakaligtas na siya mula sa mapang-abuso at sakim niyang Tiyo.
Eto na nga lang ang naiwan na kamag-anak sa kanya. Napaka-abusado pa nito at sakim sa yaman na sa kanya iniwan ng yumao niyang magulang. Wala naman siyang kapatid na maaaring mahinga ng tulong. May pinsan man, wala rin itong balak tumulong sa kanya dahil isa ito sa mga nagpaparusa sa kanya. Kinukulong, ginugutom at inaabuso ang pagkababae niya. Ito ang araw-araw na dinaranas ni Karina. Gustong-gusto niya nang makalaya, ngunit paano niya iyon gagawin kung bantay sarado siya ng kanyang tiyo? Napakalupit ng tadhana sa dalagang si Karina. Hindi siya makakita ng pag-asa dahil sa araw-araw na sinasapit niya. Kung pinirmahan mo na lang sana ang pagsasalin mo sa akin ng lahat-lahat ng yaman na iniwan ng kapatid ko, hindi ka na mahihirapan, Karina. Nakangisi ang kanyang tiyo Edgar. Napakasama mo. Hindi ko isusuko yung yaman ng mga magulang ko dahil oras na makuha mo yun, alam kong papatayin mo rin ako. Hindi mo ko maiisahan, tiyo Edgar. Matapang na sagot ni Karina. Kahit mamatay ako dito, wala kang makukuha ni piso. Tandaan mo yan ng anak mong mahilig at demonyong gaya mo. Isang malakas na suntok ang tinamo ni Karina, dahilan para mapadaing siya. Puro pasa na nga siya ay may panibago na naman siyang pasa o magiging sugat. Kaya lang naman siya dinala sa hospital kanina dahil natakot ang mga ito na tuluyan siyang mamatay dahil hindi pa nakukuha ng mag-ama ang yaman na iniwan sa kanya. Itinatago siya ng mga ito sa abogado na ipinagkatiwala ng kanyang ama. Isang buwan na siya nakakulong sa basement, ngunit pakiramdam ni Karina, 1 taon na ang itinatagal niya ron. Hindi ka na makakalaya dito, Renan. Sigaw ng kanyang tiyo Edgar pagtawag nito sa demonyo niyang pinsan. Yes, Dad. Nakangisi ito. Mukhang nakagamit na naman ng bawal na gamot dahil kakaiba na naman ang ngiti nito. Turuan mo ng leksyon ng buwisit na babaeng to. Pagsawaan mo yung katawan. Ngunit wag mo lamang gagalawin ang pinaka-main dish natin dahil sabay tayong gagawa nun. Ngumisi na parang demonyo ang kanyang tiya Edgar. Napasigaw si Karina sa sobrang takot at galit. Mga hayop kayo, mga wala kayong puso. Kadugo mo ko, tiyo Edgar. How could you do this to me? Tama na yung drama mo. Sinampal siya ni Renan ng sintron. Hindi nga siya nito ginagalaw, ngunit pinagsasawaan naman ito ang kanyang pinakatatago at halos hindi siya makahinga sa nakakadiring halik nito. Ang tanging hindi lamang nagagalaw ng mga ito ay ang nasa ibaba niya. Ngunit mukhang may plano na rin ng mga ito na kuhanin sa kanyang kainosentihan na pinakaiingatan niya. Wag, Renan, parang awa mo na. Gustong gusto kong nagmamakaawa ka. Humalakhak ang lalaki. Say it again, Karina. Napahagulgol na lamang si Karina nang simulan na ni Renan ang kanyang balak. Parang tulala ka yata. Kasalukuyang nasa celebration si Cormac para sa pamangkin niyang si Baby Moon. Unang anak ni Amir at Sol, lalaki ang una nila, kaya naman natutuwa si Cormac, ngunit hindi siya makapag-focus dahil may bumabagabag sa isipan niya. Iyon ay ang dalagang si Karina na ilang araw nang hindi maalis sa kanyang isipan. 1 linggo na nung makabunggo niya ito na para bang may kakaiba na hindi niya maipaliwanag. Tila ba nais nitong humingi ng tulong pero natatakot ito. Bro, are you okay? Kanina pa ako naghihintay ng sagot mo. Muling sabi ni Dawson. Bago siya tinapik, agad naman siyang bumalik sa realidad at napasulyap sa kanyang kapatid. May sinasabi ka ba? Natawa si Dawson. Bro, kanina pa ako nagsasalita. Are you for real? Umamin ka nga sa akin, Cormac. May inililihim ka ba? Baka naman may GF ka na o kinababaliwan, sabihin mo lang. Pwede ka naming mapayuhan, bro. Sira, napairap si Cormac. May naalala lang ako. Tumagay na lamang siya bago nilapitan si Gunner at pasimple niya itong kinausap. Bro, can we talk for a minute? May gusto lang akong hinging pabor. Kung hindi tungkol sa babaeng kinababaliwan mo, it's not for free. Mahal ang serbisyo ko, Cormac. Gunner naman parang hindi kapatid. Naiiling si Cormac. It's not about love or what. Pero hindi ko kasi kayang hindi alamin eh. I'm so damn curious about this girl. Feeling ko kasi may mali eh. What is it? Sumeryoso rin si Gunner. Her name is Karina. Bukod doon wala na ako ibang alam na details sa kanya. I saw her in the hospital nung nanganganak si Sol. Nakabunggo ko siya at para bang gusto niyang humingi ng tulong sa akin. But suddenly the guy, I'm not sure kung sino siya o ano siya ng babae pero may edad na siya para maging kapatid o asawa. For sure,
tatay niya o tito? Gusto mo bang mabuhay ng matagal? Napaawang ang bibig ni Cormac sa tanong ni Gunner. Oo naman. Natawa pa siya. Iwasan mong makialam sa problema ng iba, lalo na kung hindi mo alam ang papasukin mo. Curiosity can kill you at hindi ka superhero para alamin kung sino siya o iligtas siya. Wala kang obligasyon sa babaeng yun. May pulis na maaaring makatulong sa kanya. I-report mo na lamang para mawala yung iniisip mo, Cormac. Inakbayan siya ni Gunner. Hindi mo alam kung sino yung mga nakakasalamuha mo o nakakabangga mo, kaya mas mabuting gumaya ka na lang sa mga kapatid natin na nakahanap na ng kasama nila sa buhay imbis na makialam sa problema ng iba. I know, salamat sa payo. Huwag ka nang gumaya sa akin. Mas mabuting wala kayong alam para safe kayo. Baka modus lang yun ng iba para makapasok sa buhay mo at maloko ka. Careful, Cormac. Sa ating lahat, ikaw ang pinaka-uto-uto. Napabuntong hininga na lamang si Cormac. Tama naman si Gunner sa mga sinabi nito. Naiiling na nag-focus na lamang siya sa party at nakipagkwentuhan sa iba pa niyang mga kapatid. Pagod na kakaiyak si Karina at nangihina na rin siya. Ngunit para sa plano niyang pagtakas, kailangan niyang lakasan ng loob niya. Sa ngayon, hinihintay na lamang niyang matulog ang dalawa upang mawala ito sa sarili. Susubukan niyang makatakas ngayong gabi para sa kanyang kalayaan, para sa hustisya na nais niya. Sisiguraduhin niya na mabubulok sa kulungan ng dalawa kahit pa maglumuhod sa kanya ang mga ito. Hay, gusto mo bang makipaglaro sa akin, Karina? Lango sa alak at bawal na gamot si Renan nang lumapit ito sa kanya. Si Edgar naman na tiyo niya, mukhang tumba na at mahimbing na ang tulog. Anong gagawin mo, Renan? Sinabihan ka ni Tio Edgar na wag mo kong gagalawin. Nagpapapadyak si Karina upang hindi makalapit si Renan. Nakaposas kasi ang kanyang kamay. Ayaw mo bang makawala? Ito, Karina, pagbibigyan kitang makalaya basta ibibigay mo sa akin ang sarili mo. Sabik na sabik si Renan at tila ba nababalo na aso ang itsura nito. No, halimaw kayo. Napakasama niyong mag-ama. Sagad na ang galit ko sa inyong mag-ama. Hindi ko na kayo itinuturing na kadugo. At namumuhi ako na naging pinsan kita at naging tiyo ko siya. Kung nabubuhay lamang ang mami at daddy, hindi sila makakapayag na ginagawa niyo sa akin ang kahayupan na to. Tumawa lang si Renan bago siya pinakawalan. Isa na ito sa nakikita ni Karina na pag-asa at ito na ang pangalawang pagtakas niya. Sana lang hindi na siya mahuli ng mga ito. Hindi na nag-aksaya si Karina ng oras dahil ibinuhos niya ang buong lakas niya sa pagsipa sa maselang parte ni Renan. Habang namamalipit ito sa sakit ay agad siyang tumakbo palabas. Mabilis na pagtakbo palabas sa mansyon. Napunta siya sa madilim na lugar ngunit sige lang ang takbo ni Karina. Halos kapusin na siya ng hininga ngunit hindi siya maaaring tumigil hanggang sa mapadpad siya sa highway. Hindi niya nakaya dahil talagang nangihina na si Karina. Nasa gitna siya ng highway at alam niyang masasagasaan pa siya. Ngunit sa ngayon, ang kamatayan na lamang ang nakikita ni Karinang pag-asa para hindi na siya masundan ng demonyong mag-ama. Tuluyan na ngang bumagsak si Karina. Ngunit bago siya mawalan ng malay, nakita niya ang lalaking bumaba mula sa mamahalin nitong kotse patungo sa kanya. Miss, okay ka lang? Ngunit hindi niya na nagawang magsalita dahil pumikit na ang kanyang mga mata. Natatarantang bumaba si Cormac sa kanyang sasakyan. Nakainom siya pero hindi siya lasing. Alam niyang hindi niya ito nasagi kahit kaunti. Kaya naman agad niya itong nilapitan dahil nakahiga na ito sa daan. Nakita niya ang luha nito kaya laking gulat niya nang makilala ang babae. Ito ang dalagang nakita niya sa hospital. Ang babaeng ilang gabi nang hindi nagpapatulog sa kanya. Karina? Gulat na gulat si Cormac. Ngunit nang mahimasmasan, agad niya itong kinarga upang bumalik kila Sol para mapasuri ito. Doktor si Sol, kaya tiyak na matutulungan nito si Karina. Napakaliit ng mundo para sa kanila. Ang dalagang hindi mawala sa isipan niya dahil sa guilt ay parehong dalaga na nakita niya ngayon na nanghihina. Tama nga siya, may mali talagang nangyayari dito. Karga ni Cormac ang dalagang si Karina. Pumupungas pa nga si Amir nang pagbuksan siya ng pinto. Bro, gabing-gabi na tapos na ang party. Napasulyap ito sa babaeng karga niya. Pinagod mo ba yun ng husto kaya bagsak? Natatawang biro pa ni Amir sa kanya. Idiot, inis niyang sabi bago pumasok. Pakisuyo naman kay Sol, nakita ko yung babaeng to sa daan na nanghihina at walang malay. Nagulantang si Amir
bago ito sumunod. What is happening? Agad na sinulyapan ni Sol ang babaeng dinala niya. Alam mo ba ang dahilan kung bakit siya ganyan? Tanong pa ni Sol habang sinusuri si Karina. Napailing si Cormac. Wala akong ideya pero takot na takot siya, para bang laging gustong tumakbo. Napapailing si Cormac. Sabi na nga ba may mali sa kanya? Sabi ni Gunner mag-ingat ako dahil baka modus lang nila. Sa tingin ko naman ay hindi. Nag-react agad si Amir. Kilala tayo bilang mayayaman na magkakapatid. Sa tingin ko, dapat kang mag-ingat at paniwalaan si Gunner. You know him, hangad lang niyang ikabubuti nating lahat. Paliwanag ni Amir. Pero Amir, kawawa naman siya. Mas maganda kung tulungan natin siyang makarecover, tapos tsaka natin itanong. Si Sol ang sumagot. Sol is right, hindi naman natin siya pwedeng hayaan sa daan. Wala ka man lang bang konsensya? Napailing si Cormac bago sulyapan muli ang dalaga. Uto-uto ka pa naman. Napailing si Amir. Kapag nga may pulubi kang nadaanan kahit na naka-sports car ka pa, humihinto ka para lang magbigay. Gets kung mabait ka Amir, kahit na may pagkamautak ka sa pera, pero hindi magbabago yung ugali mo na napaka-uto-uto mo. Paliwanag ni Amir. Ayaw lang namin na mapahamak ka. Naiintindihan niya si Amir, ngunit gusto niyang tulungan si Karina. Hindi niya kayang baliwalain ang bagay na to. Konsensya niya ang kanyang kalaban. May mga sugat siya. Patuloy ang pagsuri ni Sol kay Karina. Palagay ko'y biktima siya. Natigilan sila pare-pareho nang magmulat si Karina. Agad itong kinausap ni Sol. Hi, my name is Sol. Doktor ako at huwag kang matakot. Mga hawakan nito ni Sol nang mapansin ni Cormac na ayaw nitong hinahawakan at takot na takot pa rin. Sol, sumenya siya na wag itong hawakan. Tanda mo ba ako? Karina, right? Mahinahong tanong ni Cormac. Nakita kita sa hospital with Jor. Hinintay niya itong makasagot. Tito Edgar, lumuluha ito. Gusto mo bang sabihin sa amin kung anong nangyari? Tanong ni Sol, ngunit nanatiling tahimik si Karina at tanging kay Cormac lamang nakatingin. Gusto mo bang magpalit Karina? May extra akong damit dyan. May amoy na kasi talaga ang dalaga at ang suot nito noong nasa hospital ang siyang eksaktong suot nito ngayon. May punit din ang damit nito at wala itong panloob. Pwede bang humiram? Nahihiya nitong tanong. Oo naman, ibibigay ko na lang sa'yo. Halika at sasamahan kita sa silid para na rin makapag-shower ka at nais ko sanang masuri ka para alam ko ang maaari kong ibigay na gamot sa'yo o kung may nabali ba sa katawan mo. Tumango si Cormac dahil nakatingin pa sa kanya si Karina na para bang hinihintay nitong sabihin niya na mapagkakatiwalaan si Sol. Tidat, ano bang nangyari sa babaeng yun? Naiiling si Amir nang iwan sila ni Sol at ni Karina upang ito ay magbihis. At least ngayon, hindi na ako nakukonsensya. Siguro itutulungan ko na lamang siya ayon sa kaya ko. Napabuntong hininga si Cormac. May beer ka ba dyan bro? Ang totoo, inaantok na ako. Maaga pa ako sa work bukas. Kumuha ng beer si Amir. Paano pala si Karina? Saan balak dalhin ng babaeng yun? Sa ngayon, hindi rin alam ni Cormac. Hindi naman niya maaaring ipakisuyo ito sa mga kapatid niya dahil kusang loob niyang kinuha ang dalaga. Sa bahay ko na lang muna hanggat hindi pa niya sinasabi ang nangyayari sa kanya. Kakausapin ko na lamang si Gunner na baka maaaring matulungan ako sa isang to. Bro, hindi mo ba alam? Wala si Gunner. Mukhang matatagalan siya bago magparamdam. Nagpaalam siya na mawawala muna kaya hindi mo siya makakausap. Napahilot sa sentido si Cormac. Bro, i-turn over mo sa pulis. Ang mahalaga naman natulungan mo na siya. Sige, sagot na lamang ni Cormac bago ininom ang beer niya. Samantalang si Karina naman, takot na takot pa rin. Ngunit kahit paano, nakakita siya ng pag-asa. May tumulong sa kanya at ito ay ang lalaki na kabanggaan niya sa ospital. Napakaliit ng mundo nilang dalawa, ngunit marahil nga, senyales ito na si Cormac ang maaari niyang mahinga ng tulong at mapagkatiwalaan. Sa ngayon kay Cormac lang siya may tiwala. Wala siyang tiwala sa mga kasama nito o kahit na kanino. Habang nasa shower, hindi mapigilan ni Karina ang pag-iyak niya. Ang mga parte ng katawan niya na nilawayan ng mag-ama ay halos maupod ang sabon kakakuskus niya. Nakalimang beses na siyang nagsipilyo, ngunit alam niyang hindi nito mababago ang ginawa ni Renan na paghalik sa kanya. Katrina, ayos ka lang ba dyan? May pag-aalala sa boses ng babaeng kasama niya. Agad naman siyang nagpunas upang magbihis niya.
Lumabas siya at ang mga pasa niya ay nakakubli dahil ayaw niya itong ipakita. Ang ilang sugat na hindi niya matakpan ay ito ang nakikita. Bakit nga pala yan ang pinili mong damit? Naka long sleeve ka at pajama. Hindi siya sumagot. Karina, doktor ako. Mapagkakatiwalaan mo ko at lahat ng makikita ko wala akong pagsasabihan. Kaya sana hayaan mo kong masuri ka. Pakiusap sa kanya ni Sol. Napabuntong hininga muna si Karina bago isa-isang inalis ang saplot niya at tanging panty at bra lamang ang kanyang itinira. Diyos ko, sinong halimaw ang gumawa niyan sa'yo? Hindi makapaniwala si Sol sa nakita nitong mga pasa niya. Napakawalang puso. Lumuluha na rin ito. Walang sabing ibinalik ni Karina ang lahat ng saplot niya. Hindi ko pa kayang ikwento lahat pero hindi ako manluloko. Karina, kailangan mo ng x-ray para malaman ko kung wala bang nabali sa'yo. Pasasamahan kita kay Cormac bukas na bukas. Huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin lalo na ni Cormac. Mabuti siyang tao, kung sa kanya ka komportable ay walang problema. Tumango na lamang si Karina bago tinuyo ang kanyang luha. Kailangan niya magpalakas bago niya balikan ng tiyo at pinsan niyang demonyo. Tahimik na sumakay si Karina sa kotse ni Cormac. Nagpa siya kasi ito na isama na lang siya at sumama na rin naman siya dahil kay Cormac siya may tiwala. Kilala mo naman siguro ko, tanong ng binata sa kanya habang sa daan pa rin ang focus. Ang totoo, sa pangalan lang naman niya ito kilala. Nakilala lang niya ito ngayong gabi dahil sa narinig niya ang pangalan nito. Ngunit wala siyang ideya kung maimpluwensya ba ito o normal na mamamayan lang na gaya rin niya. Narinig ko yung pangalan mo kay Sol. Mahinahong sagot niya. Natandaan din kita sa hospital. I mean, hindi mo ba ako kilala bilang Cervantes? I'm a businessman. Pakilala pa nito na ikinailing ni Karina. Ang totoo, hindi ko kilala ang Cervantes at isang buwan din kasi akong hindi makalabas ng bahay. Hindi rin naman talaga ako palalabas. Sinanay ako ng mga magulang ko na sa bahay at pag-handle lang sa... Natigilan si Karina dahil may takot na gumapang na naman sa pagkatao niya. Hindi niya magawang ituloy ang kwento niya kaya naman napasandal na lamang siya sa upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Akala ni Karina, diretso na sila sa bahay nito, ngunit napansin niyang huminto sila sa police station. Agad siyang nagmakaawa kay Cormac na wag itong bumaba at wag siyang ibigay sa mga pulis. Parang awa mo na, wag mo akong ibibigay sa mga pulis. Ibabalik lang nila ako kay Tiyo at sa pinsan ko. Gustong humagulgol ni Karina. Pakiusap wag, maaari ako magsilbi sa iyo pansamantala. Gusto mo kung katulong ayos lang, payagan mo lang ako makituloy muna habang nagpapalakas ako. Hindi naman ako magtatagal sa bahay mo at hindi rin ako magiging pabigat. Bawat kakainin ko papalitan ko ng pagtatrabaho. Sa ngayon kasi, ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko. Lumuluhang paliwanag ni Karina kay Cormac. Hindi naman kita ibibigay sa kanila. Kung ayaw mo, gusto ko lang i-report na ganito ang sinapit mo. At isa pa, hindi mo kailangang maging alila. Maaari kitang tulungan for free. Pero kapag ni-report mo ko, mas mapapabilis lang nila ako makuha. Umiling si Karina at hinawakan ng kamay ni Cormac upang makiusap. Parang awa mo na. Walang sabing nag-drive na si Cormac paalis sa police station. Nakaluwag ng hinga si Karina dahil pinakinggan siya nito. Hindi nga siya nagkamali ng nilapitan. Mabuting tao at binata ang nilapitan niya. Feel at home, Karina. Katabi mo lang ang silid ko kaya maaari mo kong katukin ano man ang magiging problema. Napatango siya, ngunit nahihiyaman. Talagang gutom na si Karina. Pwede ba akong makahingi ng pagkain? Labis ang hiya niya, ngunit sa sikmurang kumakalam, hindi niya na kayang pigilan ng gutom. 3 araw na siyang walang kain at payat na rin si Karina. Malayong malayo sa katawan niya noon. Tumango si Cormac sa kanya at naglabas ng pagkain. Maupo ka na, ipaghahain kita. Salamat. Agad na naupo si Karina at kumain. Sa labis na gutom, hindi niya na naisipang maghugas ng kamay at habang kumakain, lumuluha siya dahil sa pagkaawa sa kanyang kalagayan. Kumain ka lang. Tumango siya, ngunit patuloy lamang siya sa pag-iyak. Maagang gumising si Cormac, kahit pa nga puyat siya dahil sa anong oras na siya nakatulog kagabi. Pinilit niyang bumangon para pumasok. Kasalukuyan siya naghahanda ng almusal. Hindi rin niya sinubukang katukin si Karina upang gisingin dahil alam niya na nagpapahinga ito.
Nasabi na rin pala sa kanya ni Sol na kailangan magpa-x-ray ni Karina kaya uuwi na lamang siya ng tanghali. Paalis na sana siya nang nasaktuhan siya ni Karina. Pababa na kasi ito sa hagdan, ngunit agad nga siyang nag-iwas ng tingin dahil sa napansin niyang bakat ang hinaharap nito mula sa t-shirt na suot nito. Agad iyong tinakpan ni Karina habang si Cormac pinili na lamang na hindi tumingin. Pasensya na, wala kasing magkasya na panloob sa akin. Masikip kasi ang panloob na pinahiram ni Sol kaya inalis ko. Paliwanag ni Karina. Ibig sabihin ay mas malaki ang size nito kay Sol. Napalunok si Cormac bago na iilang na nagsalita. Mamaya pagtapos sa hospital, ibibili kita ng maaari mong isuot. Salamat Cormac, hayaan mo't makakabayad din ako sa'yo. Hindi ako naniningil. May niluto na ako kaya kumain ka na. Mamaya lang uuwi din ako at magsarado ka na lang ng pinto. Don't worry, you're safe here. Umalis na si Cormac, mariin siyang napapikit bago bumuntong hininga. Ngayon lang siya nailang sa isang babae. Marami naman na siyang nakalandian, ngunit ibang sitwasyon ang kay Karina. Hindi ito yung tipo ng babae na kabastos-bastos. Naiiling talaga si Cormac dahil pakiramdam niya, unting maling galaw lang niya, maaari itong ma-offend kaya nga iniiwasan niya ito. Dumiretso na siya sa opisina. Inabutan niya pa nga roon si Hazel na naghihintay sa kanya. Si Hazel ang dinidate niya ngayon. Kumpara kasi sa mga nakadate niya nung una, mas maayos si Hazel. Galing ito sa pamilyang mayaman at business din ang hilig nito. Sa tingin ni Cormac, may similarity sila pero kinikilala pa rin naman nila ang isa't isa. Busy ka these past few days? Bungad na tanong nito bago siya hinagkan. Hindi na tayo nakakapag-dinner. Yes, busy lang. Nag-celebrate din kasi kapatid ko sa panganay niyang si Moon. Sad, bakit ba kasi hindi mo na lang ako sinama? Bakit ayaw mo pa akong ipakilala sa kanila? I mean, 2 linggo na rin tayong nagdi-date at matagal na tayong magkakilala. Bakit nga ba hindi pa niya ipinakikilala si Hazel? Well, dating pa lang kasi sila at wala pa siyang balak na ipagmalaki agad dito dahil may pagdadalawang isip pa siya tungkol sa commitment. Nais niyang manatili muna sila ni Hazel na ganito lamang. Baka naman kasi may iba ka na. Lumungkot ang ekspresyon nito. Wala akong ibang pinopormahan at wala akong balak na magkasakit para gayahin ang mga gawain ng kapatid ko nun. Iniiwan ko lang naman ang isang kadate ko kapag alam kong hindi healthy para sa akin. Buti na lang vibes tayo kaya hindi mo ko pinagsasawaan. Niyakap siya ni Hazel. Ngumiti na lang siya. Iniisip pa rin kasi niya kung paano niya magagawang mapagkwento si Karina tungkol sa sinapit nito. Parang hindi ka naman masayang makita ako. Sorry Hazel, may mga iniisip lang ako. Next time na lang ako babawi. May mga ginagawa kasi akong importante ngayon. Paliwanag niya na tinanguan naman ni Hazel. Ayoko lang na may nililihim ka sa akin. Hindi na lamang ito sinagot ni Cormac. Wala kasing maitutulong si Hazel at baka pagsilosan lang nito si Karina na tinutulungan lang naman niya. Hindi mo ba talaga ako i-date today? Kinukulit pa rin siya ni Hazel at ayaw pa rin itong umalis. Hazel, can't you see I'm busy? Naiirita na si Cormac. Madami ako nga asikasuhin. Alam mo naman na kapag free time ko, hindi maaaring hindian kita. Napasimangot si Hazel. Okay fine. Next time na lang, aasahan ko yung next time na sinasabi mo Cormac. Napailing na lamang si Cormac. Nagpaalam naman na si Hazel dahil may meeting pa ito at ilang oras lang bago mag-lunch, nag-out na siya sa work. Nagbili na lamang siya sa kanyang sekretary na bukas na babalik dahil meron siyang asikasuhin. Hindi naman niya sinabi kung ano ito pero si Karina lang naman ang kanyang tinutukoy. Habang pauwi sa bahay, nakatanggap siya ng tawag mula kay Dawson. What? Walang ganang bungad niya. Natawa muna ito bago nagsalita. Parang busy masyado ang brother namin Naikwento sa akin ni Amir na may babae kang tinutulungan. Who is she? Gusto naming makilala. Bakit? Ano bang sabi ni Amir? Mukha bang dinidate ko yung babaeng yun? I was just helping her. Kargo ng konsensya ko. Grabe ba talaga sinapit niya? May pinag-usapan kasi mga asawa namin na ayaw ipaalam sa amin Girls talk lang daw. Tapos gusto pa nila na puntahan dyan yung babae para daw i-cheer up ito. Sa tingin ni Cormac, mas makabubuti nga kung may mga makakasalamuha si Karina para hindi ito nahihiya. Good idea. See you on Saturday. Pinaba niya na ang tawag at nag-focus na lamang sa pagmamaneho. Samantalang si Karina naman ay nag-shower na.
Halos 1 oras tinagal niya sa shower bago lumabas ron. Naglinis din siya kahit pa ang hirap pa sa kanyang gumalaw dahil sa iniinda niya ang mga pasa niya at ang isang bahagi ng paa niya na hinampas niya rin ng tubo. Sa palagay niya, ito ang nabugbog sa parte ng katawan niya. Narinig niya ang sasakyan ni Cormac at agad siyang nagtungo sa sala upang ito ay abangan. Walang buhay ang kanyang mata at ang ngiti ay tumakas sa kanyang labi. Nakalimutan niyang maging masaya dahil sa bangungot na kanyang dinanas. May dala akong lunch. Bahagyang umiti sa kanya si Cormac bago siya nito inaya sa kusina. Ang totoo, kahit anong pagkain ay wala siyang selan. Naranasan niyang kumain ng panis at nanggaling sa basurahan, kaya naman hindi alam ni Karina ang pag-iinarte. Pagkatapos kumain, punta tayo sa narecommend ni Sol na doktor, si Dr. Enzo. Mabait daw yun at mapag. Natigilan si Cormac nang magsalita siya. Ayokong hinahawakan ako ng lalaki. Nakayuko si Karina. Pasensya na. Pwede namang mag-request ng babaeng doktor. Don't worry. Napabuntong hininga si Karina. Minaltrato nila ako't binaboy. Nanginginig ang kamay at boses ni Karina. Huwag mong pilitin ang sarili mo, Karina. Saway ni Cormac na ikinatango niya. Handa akong tulungan ka. Napatitig si Karina sa mata ni Cormac. Nakikita niya ang pag-asa sa mga oras na to. Nagpapasalamat siya sa lalaking to. Lalaking nagsalba sa kanya at tumulong kahit hindi naman siya nito lubos nakakilala. May gusto ka bang pasyalan after ng mga pupuntahan natin? Baling ni Cormac kay Karina habang hinihintay nila ang doktor na nirecommend ni Enzo dahil nga sa hindi komportable si Karina sa lalaking doktor. Oo, sana may nais akong pasyalan. Pwede ba? Sure, sige. After natin mamili ng mga damit mo. Sagot ni Cormac bago napasulyap sa po niya dahil kanina pa ito nagre-ring ngunit hindi niya ito pinapansin. Hello Ma'am Karina, maupo na lamang po kayo dito sa wheelchair. Sabi ng kapapasok na doktora. Sige na, babantayan kita mula sa labas kaya huwag kang matakot. Tumango naman si Karina bago sumama sa doktor. Tulak siya ng isang nurse na nirequest din ni Cormac na babae. Habang hinihintay si Karina mula sa labas ng x-ray room, sinilip niya ang tumatawag sa kanya. Isa ito sa mga organizer ng car racing na sinalihan niya. Nasa semifinals na sila at nawala ito sa loob niya dahil natuon nga ito kay Karina. Muli ay tumatawag na naman ito ngunit hindi pa rin niya ito sinagot. Agad naman siyang nag-text na hindi na siya makakapunta sa semifinals dahil meron siyang inaasikaso. Agad naman niyang ibubulsa ang kanyang cellphone nang makita niyang palabas na si Karina. Bumalik sila sa room bago siya kinausap ng doktor privately. Mr. Cervantes, tatapatin na kita. Ano ang relasyon mo kay Ma'am Karina? Wala, tinutulungan ko lamang siya. Hindi ko pala dapat sinasabi sa ito pero dahil ibinili ni Dr. Ramirez na ano man ang magiging resulta ay sabihin sa iyo. Napabuntong hininga pa ang doktor. May tinamong mga pinsala ang pasyente at mabuti na lang talaga, hindi ito lumala. Ngunit ang ibang mga sugat sa kanyang katawan ay mag-iiwan na ng peklat, habang ang mga pasa naman maaaring gumaling. Napuruhan ang kanyang mga kamay dahil mukhang ito ang ginagamit niyang pananggas sa mga bagay na dapat sana'y sa ulo niya tatama. May trauma din siya kaya palagi siyang takot at sensitibo, lalo na sa lalaki nagpapakita ng motibo na nais siyang hawakan. I suggest na ipakonsulta mo siya para naman kahit paano malabanan niya ang trauma. At sa tingin ko, ikaw ang pinagkakatiwalaan niya sa lahat. Sa'yo siya hindi natatakot, ngunit uulitin ko, iwasan ang pagpapakita ng motibo na nais siyang hawakan. Mahabang paliwanag ng doktora. May mga nireseta akong gamot para sa mga sugat niya at nilagyan na rin ng benda ang kaliwang paa niya na nabugbog lang at walang nabali. Nakuyom ni Cormac ang kanyang kamao. Salamat po. Pinilit niyang hindi magpakita ng pagkairita dahil sa nalaman niyang mga tinamo ni Karina. Nagulat na lamang si Karina nang biglang pumasok si Cormac sa room niya kung saan siya nakahiga. Mag-wheelchair ka na lang ulit. Sa lagay mo hindi mo dapat pinupwersa yung paa mo. Kaya ko pa naman. Mabilis niyang sagot. Makakaabala lamang ang wheelchair. Kung gusto mo maaari kitang buhatin. Alok ni Cormac at bilang permiso na rin. Hindi alam ni Karina kung kaya ba niya ngunit nilakasan niya ang loob niya. Sige, pagpayag niya dito. Nagulat pa nga si Cormac ngunit nagawa nitong makabawi din at madahan siyang binuhat. Hindi rin siya nito tinignan ngunit nanginginig talaga ang katawan ni Karina kapag may mga lalaking umahawak sa kanya
at hindi exempted si Cormac kahit na tinutulungan pa siya nito. Sorry, bulong ni Cormac nang mailapag siya sa front seat. Ibibili kita ng saklay mo na maaari mong magamit. Wala ka bang girlfriend na magagalit sa ginagawa mong to? Pinatuloy mo ko. Iyon pa lang, sobra-sobra na ang ginawa mo. Ayaw lang kasi ni Karina na may magalit sa kanya. Wala akong GF, pero may idinidate ako si Hazel. Hindi ko palang nasasabi pero sa tingin ko, maiintindihan kanya gaya ni Sol. Sagot nito na ikinatango ni Karina. Dumaan sila ni Cormac sa bilihan ng saklay para sa kanya. Dumaan din siya sa puntod ng kanyang mga magulang matapos siyang ipamili ni Cormac ng mga maisusuot. Dumiretso naman sila sa bahay nito. Sinubukang magsukat ni Karina ng mga napamili nila, ngunit napansin niyang may period pala siya. Hindi alam ni Karina kung paano ito sasabihin kay Cormac. Cormac, pwede bang makisuyo? Tanong niya nang makita itong naghahanda ng iluluto for dinner. Tumango naman ito. May period kasi ako sorry talaga, pero pwede mo ba akong ibili? Napakunot ang noo ni Cormac sa tanong niya. Ibili nang? Oo nga pala, hindi ka pala sila masyadong familiar sa ginagamit ng babae kapag hindi mo ipanaliwanag, lalo na sa gaya nito na mayaman at puro business lang ang alam. Napkin with wings sana. Parang nagdalawang isip ito, kaya naman agad na binawi ni Karina ang kanyang sinabi. Hindi na lang, salamat at pasensya na sa abala. Bibili ako, hintayin mo ko dito. Agad nitong kinuha ang susi ng sports car nito at lumabas nga. Mariing napapikit si Cormac. Ang totoo, hindi niya alam kung saan bibili, kaya kinailangan pa niyang mag-search sa Google kung saan may available na napkin na may wings daw. Wala talaga siyang ideya. Dito talaga siya masasabihing mulala. Wala siyang ideya kung paano bang napkin ito, basta alam lang niya tinatapal ito. Hindi ba pwedeng tapalan na lang ng kahit na ano? Napakamot si Cormac sa kanyang ulo habang nagdadalawang isip kung lalabas ba sa kotse para pumasok sa convenience store na kanyang nakita. Ilang minuto pa ay lumabas siya. Agad siyang nagpunta sa cashier upang magtanong kung saan banda ang napkin section. Banda dun sir, sagot nito habang hindi maalis ang tingin nito sa kanya. Mukhang sa loob nito pinagtatawanan siya. Ang astigin ba naman kasi na si Cormac Cervantes ay tagabili na ng napkin ngayon. Napailing siya bago hinanap ang may pakpak na napkins. Dahil wala na siyang choice, tinawagan niya na si Geraldine upang hinga ng tulong. Agad naman itong sumagot, ngunit nahihiya talaga siya. Cormac, napatawag ka? Busy ka? May itatanong sana ako. Napahilot siya sa sentido. Kasi pwede bang ituro mo sa akin yung napkin na lumilipad? Malakas na humagalpak ng tawa si Geraldine mula sa kabilang linya. Napkin na lumilipad? Are you out of your mind? Hindi ako, baka si Karina. Inis niyang sagot. Ituro mo na lang kaysa tumawa ka. Kailangan niya ang may pakpak. Ang weird talaga ng mga babae. Inis na sabi pa niya. Basahin mo yung nakalagay na with wings. Ayun, may pakpak yun, pero hindi ililipad na literal lang babae pag gumagamit nun. Baliw. Muli itong humagalpak ng tawa. Salamat ka wala si Gunner, kundi katakot-takot na tukso yung aabutin mo. Napairap na lamang si Cormac bago nagpaalam na kay Geraldine. Kahiyan talagang malala ang inabot niya ngayon. Ito ang unang beses na may babae siyang ibinili ng napkin at ngayon lang din siya nakakita ng napkin. Pagbalik niya sa bahay, agad niya itong ibinigay kay Karina. Salamat talaga Cormac. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko, mabili lang yan. Napangiwi si Karina. Napakarami nito sa totoo lang. Pang 1 taon yung binili mo pero salamat talaga ha. Tumango si Cormac. Pero hindi ka naman nilipa rin yan no? Kala ko kasi literal na may pakpak. Nagulat na lamang si Cormac nang biglang natawa si Karina. Sa lakas nga ng tawa nito, mas nadagdagan ang kahihiyan ni Cormac. Ngunit sa kabilang banda, natutuwa siyang makita itong tumatawa. Sorry, nasobrahan yata yung pagtawa ko. Bigla itong tumigil. No, it's super fine. Mas maganda ka kapag tumatawa ka at nakangiti ka. Gustong tapikin ni Cormac ang bibig niya dahil bigla na lamang itong nagsalita ng kung ano. Papasok na ako sa kwarto. Paalam ni Karina bago sinara ang pintuan. Napailing si Cormac bago napairap. Paalis na sana siya nang biglang buksan ulit ni Karina ang pinto at siya ay tawagin. Cormac, salamat sa binili mong napkin. Sobrang cool mo. Nag-thumbs up si Karina
bago sinara ang pinto, habang si Cormac naman ay napangiti. Ngilang may nagsabi sa kanyang cool kahit nakakahiya yung ginawa niya. Naiiling na bumaba si Cormac sa kusina at nagluto na may ngiti pa rin sa labi. Napangiti si Karina bago lumabas sa kwarto. Mas maayos na ngayon ang pakiramdam niya kumpara nung una niyang makita si Cormac. Ngayon kahit paano, nagagawa na niyang umiti at tumawa. "Dinner is ready, maupo ka na." "Pasensya ka na, hindi ako makatulong dahil may benda pa itong pa ako. Kapag gumaling na ay maaari na akong maghanda ng pagkain at maglinis na rin. Sanay na ako sa ganitong gawain dahil mag-isa lang naman ako dito sa bahay, so no choice ako kundi gumalaw kusa. Huwag kang mahihiya, kailangan mong magpalakas at kapag handa ka na, makikinig ako sa mga kwento mo." Gumagaan ang pakiramdam ni Karina sa binata dahil sa marunong itong makiramdam at alam nito kung paano siya kakausapin. Ang totoo, sinadya kitang banggain sa hospital. Gusto kong magsalita, ngunit inunahan ako ng kaba. Iniisip ko kasi na bawat taong nasa paligid ko, sasaktan lang din ako. Panimula ni Karina. Nakatitig naman sa kanya si Cormac. "Si Edgar, siya ba yung tito mo na kasama mo sa hospital? Siya ba yung demonyong..." Nag-alangan ituloy ni Cormac ang sinasabi nito sa kanya. "Oo, siya nga, pero hindi siya nag-iisa dahil kasama niya ang pinsan ko. Alam mo ba kung bakit ako nakiusap na wag sa pulis? Kasi hindi ito yung unang beses na nakatakas ako mula sa kanila. Nakatakas na rin ako nung una at nung una sa pulis agad ako dumiretso. Pero may kapit siya sa pulis kaya naman imbis na tulungan ako, dinala lang nila ako pabalik sa tiyo ko at sa pinsan kong si Renan. Bakit kanila minamaltrato at ginagawa ng kahayupan? Sabihin mo lang kung hindi mo na kayang sagutin, hindi kita pipilitin." Ngumiti sa kanya ng bahagya si Cormac. Ngunit sa palagay ni Karina, kailangan niya nang sabihin ang lahat dito. Kaya nila ginagawa yun dahil sa mana na iniwan sa akin ng aking mga magulang. Malaking halaga at mga properties, pati ang business ng mga hotels. Lahat nakapangalan sa akin dahil ako yung nag-iisa nilang anak. Ngunit sa kimang tiyo Edgar ko, tinago niya ako sa abogado nila mom and dad para hindi ko mahawakan lahat. Pinipilit niya akong pirmahan ng mga papers na katibayang isinalin ko lahat sa kanya. Pero nagmatigas ako na hindi sila makakakuha ni piso, kaya bilang kapalit, ginagawa nilang impyerno ang buhay ko araw man o gabi. Binaboy nila ang pagkatao ko, Cormac, kaya nga naging ganito ko nasanay sa dilim, tinakasan ng pag-asa. At ngayon nakatakas ka na, tutulungan kitang maghiganti at mapanagot ang mga hayop na yun para sa ginawa nila. Utang ko sa'yo lahat ng ito, Cormac. Maraming salamat. Hindi pa man din ako nagtatagumpay, ngunit alam kong malapit na. Makikipagkita lang ako sa abogado ni Mama and Dad kapag talagang malakas na ako, pag nalabanan ko na ang mga takot ko na to. Sana makayanan ko." Nag-thumbs up si Cormac sa kanya. "Makakaya mo yan. We will help you, Karina. Ang totoo, may bisita tayo sa Saturday dito. Si Sol at si Geraldine, gusto kanilang makilala at matulungan na maging malakas at isa ko sa mga handang tumulong sa'yo." Nagkatinginan sila ni Cormac bago masayang pinagsaluhan ang niluto nitong dinner. Matapos nilang mag-dinner ay balak sana niyang iligpit ang pinagkainan niya kaya dinala niya ito patungo sa lababo. Ngunit agad itong inagaw ni Cormac, ngunit hindi sinasadyang tumama ang balat nito sa kanya. "Sorry, hindi ko sinasadyang maramdaman mong unsafe ka." Agad na hingi nito ng pasensya, ngunit sa mga sandaling yun, parang wala lang kay Karina ang nangyari. Normal lang naman ang naramdaman niya. Siguro dahil sa nakita niyang walang mali siya at pagnanasa siyang nakita sa mata ni Cormac. Hinayaan na lamang niya kay Cormac ang plato niya at naupo na lamang bago pinagmasdan ito na maghugas. Naging maayos ang panunuluyan niya kay Cormac. Pumapasok ito sa work habang siya naman naiiwan sa bahay upang magpahinga at mabagot maghapon. Sa ngayon, hindi niya na kinakailangan gumamit ng saklay dahil pagaling na ang nabugbog na paa niya. Ang ilang mga pasadin ay humupa na, ngunit ang latay at mga sugat na malala niyang tinamo ay may peklat na. "Hello, Karina." Araw ng Sabado at nasabi na sa kanya ni Cormac na may bibisita nga sa kanya. Imbis na magpakonsulta pa, naisipan niyang kay Sol at Geraldine na lamang magkwento. Mas komportable na kasi siya sa mga taong nakilala niya, lalo na kay Sol na unang nakakita sa mga pasa at sugat niya. Nakipagbeso si Sol at Geraldine sa kanya. Nahiya pa nga siya ngunit nagpumilit ang dalawa. Kasama ng mga ito
ang anak at asawa. Kamusta ka? Kasalukuyan silang nakaupong tatlo habang umiinom ng tea na siya mismo ang nagawa. Mas better na ngayon, Sol, kumpara nung una, salamat. Kamusta naman ang mga sugat mo? Si Geraldine ang nagtanong. Napaka-demonyo nila para gawin sa'yo yun. Alam mo, kapag nakita ko yung mag-ama na yun, puputulan ko silang dalawa ng kaligayahan. They deserve it. Hindi sapat ang kulong lang. Galit na sabi ni Geraldine. Sorry sa mga panggigigil ni Geraldine. Ang totoo, pati ako'y gigil. But look at you now, Karina. Napakaganda mo, napaka-elegante. Bagay na bagay ang suot mo. But may scars. Sa tingin niyo ba may taong tatanggap at magmamahal pa sa akin? Napabuntong hininga si Karina. Sa tingin ko wala na, Sol, Geraldine. Malungkot niyang tinignan ang dalawa. Huwag mong isipin yan. You're so beautiful and stunning. A strong woman. Bilib na bilib kami sa'yo, Karina. Hinawakan ni Sol ang kanyang kamay. Ang laban mo ay laban namin. Hindi tayo basta babae lang. Hindi nila maaaring gawin iyon sa atin. Sol was right. At alam ko yung pakiramdam na yan, Karina. Pinagdaanan ko yan pero hindi man kasing grabe ng sayo na minaltrato. Pero galing ako sa pain na yan. Ang masasabi ko lang, huwag mong iisipin na wala ka ng kwenta o wala ng pag-asa. Isipin mong hanggat buhay ka, may pag-asa, Karina. May taong tatanggap sa'yo. Malay mo ba si Cormac? Naisingit pa ito ni Geraldine kaya naman natawa si Karina at nahiya din at the same time. May dinidate na si Cormac at sa tingin ko, hindi ako yung tipo niyang babae. Bakit nga naman magiging ako? Why naman di na daw ng self? Kung ako lalaki, niligawan na talaga kita. Sa totoo lang talaga. At isa pa, dating pa lang naman. Nakita ni Karina na siniko ito ni Sol. Pasensya ka na kay Geraldine. May pagkabratatat talaga ang bunganga. Nakakatawa nga kahit paano nagagawa ko maging masaya because of you guys. At dahil kay Cormac, humalakhak si Geraldine. Alam mo bang tinawagan pa ako para lang sa napkin? Hindi ako makapaniwala na napabili mo ng napkin si Cormac Cervantes habang asawa ko hindi man lang nagawa yun. Bawing-bawi naman asawa mo dahil lumuhod sa'yo. Singit naman ni Sol. Napangiti si Karina dahil sa kadaldalan ng dalawa. Napasulyap siya kay Cormac, napalapit na pala sa kanila. Tawagin mo ko kapag gusto mo nang magpahinga, pwede ko naman silang paalisin na. Natigil sa daldalan ng dalawa at napatingin sa kanila. Parang may natapon na asukal, kinakagat ako ng langgam. Dating daw pero naku talaga mga Cervantes. Natatawa si Geraldine habang nakatingin sa kanila. Puntahan ko lang si Mama. Paalam ni Sol bago hinila na rin si Geraldine na dumadaldal pa. Ingat Sol, ano ka ba? Baka matapakan mo buhok ni Karina. Pahabol pa ni Geraldine na ikinailing na lamang ni Karina. Pasensya ka na sa kanila, nagjujoke lang sila. Masaya silang kausap. Wala yun, sagot ni Cormac bago na upo. Bro, nalaman ko pala na hindi ka tumuloy sa semifinals mo dahil sa sinamahan mo si... Natigilan si Dawson nang napasulyap ito sa kanya. Nakita niya si Cormac na sumenyas. Maiwan ko muna kayo. Paalam ni Dawson. Totoo bang hindi ka tumuloy? Saan ba? Sa racing ba? Pansin ko kasing puro sports car na kagarahe dito kaya iniisip kong nakikipag-race ka. Bakit hindi mo sinabi? Hindi mo na sana ako... Hindi siya pinatapos ni Cormac. Huwag mong isipin yun. Ngumiti si Karina at tumango na lamang. Oh crap bro. Tawag ni Amir. What? May babaeng gate crasher. Parehas sila ni Cormac na sumilip sa labas. That's Hazel. Para bang disappointed si Cormac? Yung dinidate mo? Papasukin mo Cormac. Utos niya kaya napatango naman ito at nilabas si Hazel. Para kay Karina wala namang problema kung makisali si Hazel. Mukha naman itong nice at isa pa, dinidate ito ni Cormac at aware siya doon. Ngunit mukhang ang mga kapatid ni Cormac ang walang alam kaya nagulat ang mga to. Alam mong may dinidate siya? I thought you're joking. Bulong ni Sol. But look at her. Eleganting tignan pero mas bet ka namin ni Geraldine. OMG Sol, hindi magandang biro yan. Bulong ni Karina habang nakatingin kay Hazel na nakakapit sa braso ni Cormac. Tignan mo nga si Cormac kung mukhang happy. Hindi naman diba? Baka naman kineme lang nila. Tas kumapit lang si girl. Alam mo naman pag gwapo at mayaman, lapitin nang... Natigilan si Geraldine nang sawayin ito ni Sol. I think she's nice naman. Komento ni Karina kahit pa hindi naman niya talagang nakakausap si Hazel.
Nice si Cormac, so I think nice ang dinidate niya. Bulong pa niya. This is Hazel. Pakilala ni Cormac bago na pasulyap kay Karina. Look, may pasulyap si Cormac kay Karina. Hindi mawari ni Karina kung natatawa o kinikilig si Geraldine. Hello sa inyong lahat. Cormac and I are dating at matagal na kaming magkakilala. Pakilala ni Hazel mismo sa sarili nito. Te, we already know. Bulong ni Geraldine. Hinawakan ni Karina si Geraldine sa kamay. Sa tingin ko, maaari natin siyang maging kaibigan. Tumango naman si Geraldine at ngumiti. Kilala ko naman lahat puwera sa babaeng yun. Tinuro siya ni Hazel. She's our best friend. Si Sol ang sumagot. Korak lalo. Mars namin siyang bagong recruit. Sabat ni Geraldine. Hi, ako nga pala si Karina. Pasensya ka na, ngayon lang ako nakapagpakilala. Tumutuloy ako dito kay Cormac for a reason. Hope you understand. Tila ba naging pilit ang ngiti ni Hazel? As long as hindi mo naman siya, you know. Iba tabas ng dila nito, sasampalin ko to Sol. Naiinis na bulong ni Geraldine. Me too, ba't intindihin natin ang kulang sa unawa? Sagot naman ni Sol. Just careful with the words, miss. She's our best friend. Mabait si Karina at hindi siya gaya ng babae na iniisip mo. Paliwanag ni Sol. Pasensya na Karina. Si Cormac na ang nagsalita. Yeah, pasensya na Karina. Hope you don't mind. I don't, it's fine. Wala lang talaga yun kay Karina. Nakisalamuhan na sa kanila si Hazel. Ngunit naalala ni Karina na may ginawa pa siyang tea kaya naman binalikan niya ito sa kusina para sana bigyan si Hazel. Ngunit ilang minuto lang nakita niya itong nasa likod na pala niya. Karina, right? Hindi kanya nabanggit sa akin. Pasensya na Hazel, pero wala talagang nangyayari na iniisip mo. Tinutulungan lang nila ako. Para saan? Grabe naman, special mo naman pala. Sarcastic ang tanong ni Hazel. Look, gets ko na nagagalit ka dahil nakikitira ko kay Cormac pero wala kaming relasyon at wala akong balak na agawin siya. Nababaitan lang ako sa kanya. Paliwanag ni Karina. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Sinabuyan siya ni Hazel ng tubig sa muka. Know your place. Ako ang soon-to-be girlfriend niya at karapatan ko na pagsabihan ka. Wala kang karapatan na pagsabihan ako dahil wala akong ginagawa kay Cormac. Binalik niya ang ginawa ni Hazel. Alam ko ang lugar ko. Madiing wika niya. Hazel, anong ginagawa mo dito? Napakunot ang noo ni Geraldine. May ginawa ka ba kay Karina? Te, wag mo kong ginigigil. Baka rambulin kita dito. Kinausap ko lang naman siya and that's all. Kinausap? Bakit basa mo ka ni Karina? Si Sol ang nagtanong. Sandali nga. Bakit ako yung pinagtutulungan nyo? Natural lang na mag-react ako dahil may understanding kami ni Cormac. Pero para awayin mo si Karina? Nagtaray na si Sol kaya umawat si Karina. Pabayaan nyo na. Awat niya bagong initian ng dalawa. Tikman na lang ninyo yung ginawa kong cookies. Ayan na lang niya sa dalawa upang mawala ang tensyon. Bakit naman hindi mo sinabi na may nakatirang babae pala dito sa bahay mo? Pulubi ba yung isang yun? Naiiritang tanong ni Hazel kay Cormac. Nasa labas sila dahil hinila niya si Hazel. Nangunguna si Hazel samantalang hindi pa naman nila napag-usapan na ipapakilala niya na ito. Alam mo kaya ko nga hindi sinasabi kasi alam kong magsiselos ka. Hindi mo kilala si Karina. May pinagdadaanan siya na sana maintindihan mo bilang babae ka din. Bakit ko siya iintindihin? Sino ba siya? Wala akong obligasyon sa kanya. You're the reason why I'm here. Ikaw lang yung inaalala ko. Mamaya scammer ang babaeng yun. Ginagamit ang maamong mukha pero manluloko. At isa pa, paano ka nakakasiguro na wala siyang gagawin sa'yo? Mamaya inaagaw ka na pala niya. Nagpapanik si Hazel habang nakatitig sa kanya. Alam mo, mas mabuting tumigil na lang muna tayo for good. Sa tingin ko, hindi maganda yung patutunguhan nito kung ganyan kang mag-isip. Naiiling si Cormac. Ito na nga ba ang sinasabi niya? May bagay na hindi talaga nila mapagkasunduan pero para husgahan si Karina, yun ang hindi mapapalampas ni Cormac. Alam niya ang hirap ng dalaga kaya hindi nito deserve ang mahusgahan. Dahil sa ayoko sa babaeng yun, kaya gusto mong tumigil na tayo? Pagak na tumawa si Hazel. Hindi ko sinabing magustuhan mo siya pero sana maintindihan mo why we're doing this. Patuloy na nagpapaliwanag si Cormac. So totoo ngang may something na. Baka nga parehas na kayong may nararamdaman sa isa't isa. Tapos ako ito, umaasa sa atin. Napakalandi niya.
Sabing walang ganun eh. Hindi na napigilang sumigaw ni Cormac. Get out of my house now. Tinuro ni Cormac ang gate. Ibang sinasabi ng mata mo sa sinasabi ng bibig mong buwisit ka. Hindi ako pumapayag, Cormac. Magiging GF mo ko. Walang titigil. Tumalikod na si Hazel at lumabas na. Mariing napapikit si Cormac bago napailing. Napalingon siya sa dalawa niyang kapatid na nakamasid pala sa kanila at tila ba nakinig sa naging usapan nila. Inakbayan siya ni Dawson. Bro, ako talaga'y nagtataka na sa'yo. Una, may dinidate ka pala pero wala kang sinasabi. Pangalawa, hindi ka sumipot sa semifinals para lamang samahan si Karina. Pangatlo, na-ignore mo na si Hazel samantalang siya ang dinidate mo. At last, binili mo si Karina ng napkin na ni minsan, hindi mo pa ginawa kahit sa magulang natin. So what do you mean? What we mean is may gusto ka ba kay Karina? Na love at first sight ka ba, bro? Kasi first meet pa lang hindi mo na malimutan. Then nag-meet agad kayo. Pero this time, she needs your help. Ngayong nakakasama mo na siya sa bahay mo na kayo lang. Posible bang may nararama? Hindi niya pinatapos si Amir. Gusto ko lang siyang tulungan and that's all. Naawa lang ako sa kanya at hindi iyon maintindihan ni Hazel. Mabilis na sagot ni Cormac. Alam mo, ganyan din ako. Malakas magdepensa pero kinain ko din. Natatawang sabi ni Amir. Well, I'm not you, Amir. Inirapan ito ni Cormac bago sana papasok na sa loob nang makita niyang nasa pinto si Karina at may hawak itong plate na may cookies. Narinig kaya nito ang pinag-uusapan nila? Kanina ka pa? Tanong niya rito. Cookies, ginawa ko. Inabot ito ni Karina sa kanya bago ito tumalikod na at lumakad patungo kila Sol. Matapos ang pagdalaw nila Sol at Geraldine kasama ang mga kapatid ni Cormac, hindi na muli silang nag-usap ni Cormac. Pinili niya makipag-usap na lang kung tungkol sa mahalagang bagay. Dumistansya si Karina dahil hindi maganda ang naidulot niya kay Cormac at Hazel. Sa tingin naman ni Karina ay kaya niya na, kaya naman nagayak na siya. Gusto kasi niyang dumalaw muna sa kanyang ina bago simulan ang mga hakbang niya. Hindi na siya nagpaalam kay Cormac na aalis siya ngayong araw. Nasa trabaho ito at ayaw naman niya itong istorbuhin. Nagbas lang siya patungo sa puntod ng kanyang ina. May mga barya kasi siyang napagkukuha sa sulok-sulok at naipon niya yun. Wala talaga siyang pera kahit piso dahil nasa bangko lahat ito at wala pa siyang access dahil sa kailangan mo na niyang makausap ang abogado na pinagbili na ng kanyang ina't ama. Mami? Daddy? Umaagos ang luha ni Karina. Makakabawi na po ako. May mga tumulong pong tao sa akin, lalo na po si Cormac. Sana po kapag maayos na po ang lahat, maipakilala ko siya ng maayos sa inyo. Hinahangaan ko po si Cormac dahil sa mabuti siyang tao. Kasalanan ko nga po kung bakit naghiwalay sila ni Hazel. Pero mami, aaminin ko po na naging masaya ko nung malaman kong wala na sila ni Hazel. Pero hindi pa rin po pwede at hanggang paghanga lang talaga ang maaari kong maramdaman. Hindi po kasi niya ako magugustuhan siguro dahil na rin po sa nalawayan ako ng hayop na mag-amang yun. Napangiti si Karina. Hindi rin naman dapat niya gustuhin si Cormac dahil nakitira at tinulungan lang siya nito. Ngunit hindi talaga niya maiwasang humanga dito. Nasaktan lang siya na awa lang pala ang dahilan nito, ngunit iyon naman talaga dapat. Naawa lang naman talaga ito sa kanya. Ngayon, bumaba na talaga ang chance na may lalaking tatanggap sa nakaraan niya. Nagpaalam na si Karina matapos niyang magkwento sa kanyang magulang. Lingid sa kaalaman ni Karina, nakamanman na pala sa kanyang mag-ama. Sinundan ng mga ito ang bahay na tinutuluyan niya, kaya naman nanganganib na naman siya. Napabuntong hininga si Cormac. Ilang araw na siyang hindi kinakausap ni Karina at para bang sinasakal siya. Sinubukan niyang tawagan si Ace, ang panganay sa kanilang magkakapatid. Mukhang mas may alam ito sa panunuyo kaysa sa iba niyang kapatid na nauuna ang tukso. Napatawag ka? Alam mo naman na siguro na may nakatirang babae sa bahay ko. Malamang oo, maraming tsismosa sa ating magkakapatid. Hindi kasi niya ako kinakausap, kaya naman gusto ko sanang humingi ng tips kung paano siya masusuyo. Mukhang uuwi na naman ng dalawang matanda para sa kasal mo. Napailing si Cormac. Hirap sa inyo, nagtatanong lang kung ano-anong iniisip nyo. Wala kang dapat gawin at huwag mong pakitaan ng motibo kung wala kang balak na panindigan. Pinagpatayan na siya ni Ace ng tawag. Naiiling na tumayo si Cormac bago lumabas na sa opisina. Maaga siyang mag-out dahil naisipan na lang niya na iyain kumain sa labas si Karina.
Pinarada ni Cormac ang sasakyan niya sa gate, ngunit laking pagtataka niya nang mapansin niyang nakabukas ito. Pumasok siya at nakita niya si Karina na nanginginig sa takot. Nakaupo ito sa upuan habang nakatape ang bibig nito at luhaan. May dugo rin sa noo nito kaya naman gulat na gulat si Cormac. Akmang lalapitan niya na sana si Karina nang bigla na lamang may humampas sa ulo niya, dahilan para matumba siya at magdilim ang kanyang paningin. Nagising si Cormac na nasa hospital na. Hinagilap ng mata niya si Karina, ngunit wala ito. Si Dawson at Amir lang ang nasa silid kasama ang mga asawa nito. "Bro, gising ka na." Naupo si Dawson sa tabi niya. "Kamusta pakiramdam mo? Mabuti na lang talaga't hindi ka napuruhan na gago ka." Si Karina. Malungkot si Sol at Geraldine, kaya naman naikuyom ni Cormac ang kanyang kamao. Inalis niya ang nakadextrose sa kanya at nagpumilit na tumayo. "Hindi ka pa pwedeng umalis dito sa hospital. Kailangan mo pang magpahinga." Si Amir ang pumigil sa kanya. "Tanga ka ba? Kinuha ng mga demonyong yun si Karina. Hindi ako pwedeng makampante dito. Nahihirapan na naman siya. Papatayin ko yung demonyong yun." Pilit na lumalaban si Cormac at nais na tumayo. "Kumalma ka nga, Cormac, para kang gago. Anong sandata dadalhin mo dun? Yung Junjun mo?" Naiiling na sabi ni Dawson. "Paano si Karina? Hindi ko siya nailigtas." Napaupo si Cormac. "Ako yung inaasahan niya pero hindi ko siya nagawang iligtas." "Iba pala talaga tayo tamaan." Naiiling si Amir. "Cormac, nireport na namin sa mga pulis. Don't worry." Nanlaki ang mata ni Cormac. "May kapit ang mga yun sa pulis. Sa mga oras na to, baka kung ano na ang ginagawa nila kay..." "Cormac," iniluwa ng pinto si Karina, kasunod nito si Gunner. "Huwag ka na mag-alala, iniligtas ako ng kapatid mong si..." Hindi na nakatapos si Karina sa sinasabi nito nang yakapin niya ang dalaga. Hindi niya inisip kung itutulak ba siya nito pero masaya siyang makita si Karina na ligtas. "Ayos na ako, Cormac." Hindi siya tinulak ni Karina. Hinaplos pa nga nito ang buhok niya. "Salamat sa pag-aalala. Akala ko rin tuluyan na nila ako makukuha. Akala ko nakuha ka na nila. Ako yung inaasahan mo pero ako yung walang nagawa." "Stop the drama. May relasyon ba kayo?" Putol ni Gunner sa moment nilang dalawa ni Karina. "Ayan na naman po siya." Naiiling na bulong ni Amir. "Pabayaan mo na, ito naman. Si Brother Cormac ay nag-aalala lang naman kay Sister Karina. Sa susunod, huwag ka nang lalabas na ikaw lang." Walang emosyong sabi ni Gunner kay Karina. "Pinadukot ko yung pulis na kasabwat nila at pinaamin kaya pinaiimbestigahan na yung mga kasabwat pa niya sa pakikipagtulungan sa baliw mong pinsan na tiyo. Hawak ko yung pinsan mong si Renan. Ano bang gusto mong gawin ko sa hayop na yun?" "Gusto kong makulong siya." Si Karina ang sumagot. "Ako? Ayoko. Gusto ko siyang ibaon ng buhay para sa ginawa niya kay Cormac. Ang tiyo mo pala matinik kaya nakawala, kaya wag kang lumalabas nang walang kasama." "Gunner, salamat. Istorbo talaga kayo sa buhay ko." Naiiling na sabi pa ni Gunner bago lumabas. "Kamusta ka naman?" May pag-aalala sa mata ni Karina. Nalungkot kasi siya na nadamay pa si Cormac sa problema niya. "Don't worry about me. Magiging maayos din ako. Hindi naman tumagos sa utak." Nagawa pang magbiro ni Cormac. "Alam mong delikado ang sitwasyon ko. Siguro mas mabuting wag mo na lang isali yung sarili mo sa problema ko. Maging sila. Sapat nang ako lang ang nasasaktan. Hindi ko kayang makita na may ibang nasasaktan." Napabuntong hininga si Karina. "Kakayanin ko tong mag-isa. Kakausapin ko na yung abogado nila, Mami. Tutal, si Renan, hawak na siya ng kapatid mo. Si Tio Edgar na lamang yung hulihin." "Gusto ko makailam, Karina, kaya wag mo kong pigilan. Dalawa lang sila sa silid dahil umuwi na muna ang lahat, kaya naman nakakapag-usap sila. Imbis na si Hazel yung inaatupag mo, bakit ako pa? Bakit problema ko pa? Sapat na sa akin ang mga naitulong mo at kung gusto mo, maaari ko kayong tulungan ni Hazel na magkaayos." Napatitig sa kanya si Cormac. "Yun ba talaga ang gusto mo? Bakit bigla mo kong tinataboy? Bakit ba hindi? Si Hazel ang dapat na inaasikaso mo at hindi yung babaeng kinakaawaan mo lang." Natawa si Cormac sa sinabi niya, kaya naman napaiwas si Karina ng tingin. Nahalata ba siya nito na dinadamdam niya ang narinig niyang sinabi nito? Gustong kaltukan ni Karina ang kanyang noo. "Narinig mo pala ang sinabi ko. Well, totoo ngayoko na kay Hazel. Hindi ko gusto yung ginawa niyang pasimpleng pangiinsulto sa'yo, Karina. Wala akong balak balikan siya at i-date pa.
Sa ngayon, sa iba na ako interesado. Sa ibang bagay? Lumikot ang mata ni Karina. Ka-racing, tama ba? Natigilan siya dahil napako sa kanya ang tingin ni Cormac. Hindi sa bagay, Karina, kundi sa'yo. Ngumiti si Cormac at hinaplos ang kanyang buhok. Dapat ay natatakot si Karina, ngunit komportable siya sa ginagawa ni Cormac. Pwede bang nag-aalangan pa si Cormac na magsalita? Pwede ba kitang halikan? Nanlaki ang mata ni Karina sa gulat, ngunit ilang minuto lang, kusang bumuka ang bibig niya. Sige, mabilis na sinakop ni Cormac ang kanyang labi. Lalalim pa sana ito, ngunit naputol yun nang bumukas ang pinto. Congrats bro! Nag-thumbs up pa sa kanila si Dawson, kaya naman parehas silang natahimik. Kailangan mo lang palang mapukpok para mapaamin kayo eh. Don't worry, hindi ko sasabihin. Kumindat pa sa kanila si Dawson. Continue. Dagdag pa nito. Mariing napapikit si Cormac dahil sa kagaguhan ng kapatid niyang si Dawson, ngunit bumaling na naman siya kay Karina na labis ang kahihiyan. Hey, don't worry, hindi niya sasabihin. Ayokong isipin nila na malandi ako. No, hindi nila iisipin yun. Karina, look at me. Wala kang ginagawang masama. Thank you for trusting me. Tanggap kita't kung inaakala mong lalagpas ako sa limitasyon, hindi mangyayari yun. Iginagalang kita, hindi kita abusuhin. Agad na pinahid ni Cormac ang luha ni Karina. Stop crying, poprotektahan kita kahit anong mangyari. Ano ba tayo? Lumuluhan itong tanong. Manliligaw mo ko. Ganun ba talaga ang manliligaw? Nangahalik agad? Tanong pa ni Karina. Lumikot ang mata ni Cormac. Pwede naman. Kamot nito ang ulo. Nakalabas naman na ng hospital si Cormac, ngunit kailangan pa nitong magpagaling pa sa bahay, kaya nakalive ito sa trabaho. Inaalagaan ito ng dalagang si Karina. Handa na ang almusal. Alok ng dalaga nang puntahan niya si Cormac sa sala na busy sa panunood. Sinigurado naman ni Gunner sa kanila na walang makakapasok sa bahay at hindi rin magagawa ng tiyo niyang si Edgar na malapitan pa sila dahil may nilagay na tao si Gunner para sila ay mabantayan. Kaya nasa gate pa lang si Edgar, sabog na yung utak nito. Mukhang masarap. Inamoy ni Cormac ang niluto niyang adobo. Mas masarap kang magluto sa akin. Puri pa nito sa kanya na ikinangiti naman ni Karina. Bulero, porket nililigawan mo ko, lagi mo na lang akong pinupuri. Masarap naman talaga. Naupo na to. Kumain na tayo at mamaya may pupuntahan tayo. Napakunot ang kanyang noo. Saan naman? Sa mama and dad mo. Pansin kong nitong nakaraang araw mo pa sila nais dalawin. Sasamahan kita para naman makapagpaalam na rin ako sa kanila. Kung nabubuhay pa sila, ay pahihirapan ka talaga ni daddy. Strict kasi si dad dahil nag-iisang anak lang nila ako. Matatawag bang swerte ako? Nagyayabang na tanong ni Cormac. Nga pala, pupunta si attorney dito, mga bandang 8:00. Safe naman siya dahil pinabantayan din siya ni Gunner. Ang totoo, nagtataka si Karina sa pagiging maimpluwensya ni Gunner. Ano ba si Gunner? Mafia ba siya? Ang totoo, hindi namin alam ang ginagawa ni Gunner. Basta alam namin, businessman siya na mahilig sa baril at misteryoso at maimpluwensya. Siguro dahil sa siya ang pinakamayaman sa amin. Ayaw niyang malaman namin kung anong ginagawa niya, kaya maging kami nagugulat na lang dahil sa bigla niyang pagsulpot. Kapag siya ang kumilos, nare-resolba niya lahat dahil daig pa niya ang detective at siya ang pinagmula ng human CCTV dahil alam niya lahat. Natawa si Karina. Baka kasi sadyang nakasubaybay lang siya sa inyo dahil nais niya kayong protektahan. Siguro, kibit balikat na sagot ni Cormac sa kanya bago tikman ang luto niyang adobo. Masarap ba? Nakangiting tanong niya habang nakatitig kay Cormac. Pilit na nilunok ni Cormac ang adobo bago ngumiti upang hindi siya mahalata. Ang totoo, lasang papaitan kasi ang adobo, imbis na lasang adobo. Masarap! Napatitig siya sa napakaraming nilagay niya. Hindi siya namatay sa pagkakapukpok sa kanya, ngunit dito yata siya mamamatay sa luto ni Karina. Ayos ka lang? Namumutla ka? Ganito pala talaga. Ngayon lang niya napagtanto na pagmahal mo talaga yung isang tao, kahit ano pang gawin mo, mapasaya lang ito. Napakasarap. Muling sumunod si Cormac. Pati kidney ko pumipitik dahil sa sobrang sarap. Napangiti pa siya.
Ang totoo, maalat ito na mapait. Ubusin mo yan para maging malusog ka. Hinaplos ni Karina ang buhok niya. Napatitig siya sa nakangiting dalaga. Masaya siyang nakilala niya ito. Malaki ang nabago sa kanya at may bagay siyang naintindihan. Nakatitig ka na naman sa akin. Nahihiyang umiwas ito ng tingin. I love you. Sambit niya na maging siya, hindi inaasahang lalabas ito sa bibig niya. Saktong 8:00 naman, dumating ang mga abogado ni Karina. Dala nito ang lahat ng kailangan niyang pirmahan para mahawakan ang pag-aari na iniwan sa kanya. Kinalulungkot ko ang nangyari sa iyo. Tapos na po yun. Wala naman po kayong kasalanan. Magaling talagang manlin lang ang mag-amang yun. Pero ngayon hindi na sila makakawala. Sagot ni Karina. Kaya pala ilang beses niya ako kinukulit tungkol sa iniwan sa iyo ng iyong ama't ina. Handa akong tumulong para mabulok sila sa kulungan. Tumango si Karina. Naging maayos ang pag-uusap nila at napirmahan niya lahat. May access na rin siya sa perang nakapangalan sa kanya. Salamat, attorney. Nakipagkamay si Karina at si Cormac. Maraming salamat din sa pagtitiwala. May escort itong bantay na tauhan ni Gunner palabas sa bahay. I'm so happy for you. Niyakap siya ni Cormac at hinagkan sa noo. Gusto kang makilala ni Mom and Dad? Bulong ni Cormac. Ha? Hindi ba nakakahiya na ipakikilala mo ko? Dating pa lang naman tayo. Hindi kita ikinakahiya at hindi kita itatago, Karina. Mahal kita. Mahal na mahal. Maghihintay ako sa sagot mo pero bago ang lahat, nais kong makilala ka na nila. Masaya din naman ako makilala sila. Sa tingin mo, hindi makakaapekto sa kanila kahit papangit ang... Agad siyang pinutol ni Cormac sa kanyang sinasabi. Shh! You're beautiful. Your scars, your smile. Lahat-lahat, Karina. Hinaplos ni Cormac ang mukha niya. Wala nang makakapanakit pa sa'yo. Siguro tama sila na love at first sight ang nangyari sa akin. Tinamaan talaga ako sa'yo ng gusto, Karina. Bolero ka talaga. Mahina niyang hinampas ang braso ni Cormac. Punta na tayo kila Mom and Dad. Aya niya na tinanguan naman ito. Hinawakan ni Cormac ang kanyang kamay palabas sa bahay. Isinara nito ang pinto bago sumakay sila sa kotse na nasa labas ng gate. Nagpunta sila sa puntod ng kanyang magulang. May dala silang tig-isang bulaklak at kandila. Naupo si Karina sa damo bago pinunasan ng lapida ng magulang niya na magkatabi lamang. Sabi ko naman sa inyo, ipapakilala ko siya. Napangiti si Karina, katabi niya si Cormac. Hinahangaan ko lang siya pero ngayon nililigawan niya na po ako. Chinichismis mo pa ako? Bulong ni Cormac. Naikwento ko kasi lahat sa kanila nung dumalaw ako mag-isa. Sinabi kong nalulungkot ako kasi akala ko hindi mo ko magugustuhan. Sinumbong mo pa ako, mukhang bad shot ako. Pinisil niya ang pisngi ni Cormac. Pasaway ka talaga. Sabihin mo din, baby mo na ako. Bulong ni Cormac habang nagpapakyut. Dad, may tanong ako. Kapag ba nanliligaw, kailangang may kiss? Nasamid si Cormac. Sana lang hindi ako multuhin ng parents mo sa mga sinasabi mong yan. Napakamot sa batok si Cormac. Sorry Dad, love you. Love you din Ma'am. Nagpaalam na nga sila. May papasyalan pa sana sila ngunit nag-text si Gunner kay Cormac na may update na sa mga pulis na kasabwat at susuko na rin si Renan sa mga pulis. Ang tiyo Edgar na lamang talaga ni Karina ang kanilang problema. Hawak ni Cormac ang kamay ni Karina nang makapasok sila sa basement kung saan nakagapos ang hayop na pinsan ni Karina. Walang awang nararamdaman si Cormac habang tinitignan ng lalaki. Sabihin mo kung hindi mo kaya, ako na lang ang kakausap sa kanya. Bulong ni Cormac. Kaya ko. Utal man na sumagot ay nakikita ni Cormac na nilalakasan ni Karina ang loob nito. Tanggalan mo ng tape sa bibig ang hayop na yan. Walang emosyong utos ni Gunner sa tao nito na kasama nila sa basement. Dalian mo lang kausapin. Ipapadeliver ko na sa pulis yan. May mga gagawin pa ako, Cormac. Sabihin na lang natin na tulong ko na to sa'yo bilang kapatid kita. Sa susunod, wala ka nang aasahan sa akin. Halos lahat kayo natulungan ko na. After this, wag na ninyo akong gagambalain. Salamat, Gunner. Tinapik lang nito ang balikat niya bago sila iniwan. Mukhang hihintay na lamang sila nito sa labas. Karina, kahit nangihina, nagawa pa rin ngumisi ni Renan. Babalian ko ng buto tong isang to. Naiinis na bulong ni Cormac. Karina, anong feeling na malaya ka na? Hindi mo ba namimiss sa mga ginagawa natin? Kasi ako, miss na kita. Lumapit si Karina kay Renan
Ayaw sana niya itong payagan, ngunit mukhang kailangan nito kaya hinayaan niya. Timping-timpi si Cormac na hindi masaktan si Renan, ngunit sa totoo lang, nais niya nang basagin ang mukha nito. Hayop ka! Kumuha ng tubo si Karina at ito ay inambahan. Napakasama niyong mag-ama. Hindi magawang ipalo ni Karina ang tubo at patuloy lamang ito sa pagluha, habang si Cormac nakamasid lamang. Napakasarap mo talaga, Karina. Hanggang sa huli, hindi ko babawiin ang mga ginawa ko. Ang sarap mo, pinsan. Pati si Daddy, hinahanap-hanap ka. Maswerte pa rin ang lalaking yan dahil nasa iyo pa rin ang pagkabirhen mo. Ngunit ang hinaharap at ang labi mo, talaga namang. Natigilan si Renan habang si Cormac at Karina naman nagulat dahil sa biglang pagpasok ni Gunner at ipinasok ang bunganga ng baril sa bibig ni Renan. Sige, magsalita ka pang, hayop ka. Walang emosyong wika ni Gunner. Kung hindi ka nila kayang patayin, ako kaya ko. Hindi ako magdadalawang isip na kalabitin ang gatilyo. Oras na magsalita ka pa. Inakay na ni Cormac si Karina palabas sa basement. Ilang sandali pa ay may dumating ng mga pulis at kasunod na sila nito patungo sa presinto upang magsampa na ng reklamo para sa mabilisang pagkakakulong ni Renan. May mga ebidensya rin silang nilatag ni Gunner tungkol sa paggamit nito ng bawal na gamot at ng ama nito. Mabubulok ka na sa kulungan ni Renan. Madiing wika ni Karina habang lumuluha. Huwag kang pakampante dahil nakalaya pa yung daddy ko. Babalikan ka niya at alam kong gagawin niya yun. Papatayin ka niya. Parang baliw na humalakhak si Renan. Wala kang kawala, Karina. Hindi mo ko makakalimutan. Tinalikuran na ito ni Karina. Hinawakan ni Cormac ang kanyang kamay at pinisil ito kaya napasulyap siya rito. Hindi ka malalapitan ni Edgar. Dadaan muna siya sa bangkay ko. Huwag mong intindihin ang baliw na yun. Tumangon na lamang si Karina, ngunit hindi pa rin niya maiwasang mag-alala. Matapos makulong ni Renan, nagpasya si Karina at Cormac na mag-unwind muna. Nais nila na mag-beach outing kaya sinama nila ang lahat upang maging happy lahat. Ayaw naman kasi nilang magsarili lang. Dawson, para ka namang papatay sa titig ng mga kalalakihan sa asawa mong si Geraldine. Rinig ni Cormac na sabi ni Amir. Palibhasa, hindi mo alam nararamdaman kong wisit ka. Nagsiselos ako kahit pakasal na kami at kahit pa may anak na kami. Napailing na lamang si Cormac. Look at me, brother, chill lang. Natigilan si Amir nang makita si Sol na nakabikini na rin. Wife, hey, come back here. Sol, wag mo kong pinapagalit. Sigaw ni Amir bago tinakbo ang asawa. Tignan mo si Gago, may pa-chill-chill pang nalalaman. Ayaw din naman palang pagbikinihin ang asawa. Naiiling na sabi ni Dawson. Sayang at wala si Ace habang si Gunner ay walang hilig sa ganito. Si Ace busy sa probinsya. Masaya na sila ni Malia doon. Hindi na natin sila masisisi. Habang si Gunner, wala akong ideya kung nasaan. Sagot ni Cormac bago hinagilap si Karina. Nasaan si Karina? Pansin ko, kanina pa siya hindi sumasali kila Sol. Kinabahan si Cormac kaya naman agad niyang hinagilap ang dalaga. Nakahinga naman siya ng maluwag nang makita niya itong nasa nirentahan nilang rooms. Nakatanaw lamang ito sa dagat. Niyakap niya ito mula sa likod. Nagulat pa nga ito kaya agad siyang humingi ng pasensya. Pasensya na, naging excited ako. Bakit nga pala nandito ka lang? Nahihiya kasi akong lumabas at magbikini o magsuot ng short. Nakakahiya naman kung magpapajamas ako, diba? Dito na lang ako. Hey, you're so gorgeous, Karina. Huwag mong isipin ang mga peklat mo. I love them. Pero sa ibang tao, mas mabuti nang hindi na, Cormac, kaysa naman mapaaway ka lang. Pagdating sa'yo, wala akong pakailam kahit naawayin ko silang lahat. Hinaplos ni Cormac ang kanyang peklat. Lahat ng bad memories mo, papalitan natin ng saya. May kung anong kuryente ang dumaloy sa katawan ni Karina. Napaharap siya kay Cormac at ito'y tinitigan. Ang labi nila, malapit ng magkalapit. Pwede bang bigyan mo ko ng experience? Experience na hindi ako matatakot, kundi mararamdaman kong safe ako. Pakiusap niya. Are you sure about this? Paninigurado ni Cormac. Sigurado ako, Cormac, at may tiwala ako sa iyo. Tumango naman ito at madahan siyang binuhat. Nagsimula siya nitong hagkan sa noo patungo sa tungkil ng ilong niya, pababa sa kanyang leeg. Iba ang nararamdaman ni Karina. Madahan siyang inihiga ni Cormac sa kama. Patuloy lang ito sa ginagawa nito hanggang sa gumapang ang kamay nito
patungo sa kung saan. Sa una, tila ba natigilan siya at natatakot na tumingin kay Cormac, ngunit kalaunan, hinayaan niya na ito hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Makirot ang bagong dilig na pechay ni Karina, ngunit kaya naman niyang tumayo't lumakad. Ramdam lang talaga niya ang hapdi. Mahimbing ang tulog ni Cormac dahil sa napagod ito matapos ang 1 oras nilang pagnanaig. Hapon na nang magising din siya at malamang hinahanap na sila ng mga kasama nila. Kaya naman upang hindi magtaka ang mga ito, lumabas na nga siya. Kumaway si Karina at Sol kay Geraldine na nag-iihaw. "Hello, sorry ngayon lang ako lumabas, nakatulog kasi ako." Natawa ang dalawa at nagkatinginan. Natulog naman pala sila. "Geraldine, pinagtitiripan mo na naman si Karina. Don't mind her, eto tikman mo." Inabot ni Sol sa kanya ang red wine na nasa wine glass. "Ladies drink yan, hindi naman nakakalasing. Don't worry. Mas prefer ko to kaysa sa hard alcohol." Sagot niya bago uminom. Kanina pa ba nila hinahanap si Cormac? Nakatulog kasi ito pero mamaya baka lumabas na din. Looks like pagod si Cormac. Natawa si Karina sa sinabi ni Geraldine, kaya naman natawa na rin si Sol. "For sure, pinagdaanan nyo na rin to." Pag-aamin ni Karina. "OMG, may diligang beshi namin." Gulat, ngunit masaya si Geraldine at Sol para sa kanila ni Cormac. "I'm so happy for the both of you. Wag lang umepal si Hazel. Sabi niya soon to be GF daw, pero ang ending, ikaw." Pangasar pa ni Geraldine. "Girl, anong size ba?" "Geraldine, private na nila yun." Saway dito ni Sol. "Share lang ba?" "Saway ka talaga." Natatawang sagot niya. "Speaking of size, ayan ang super large mong bebe." Turo ni Geraldine kay Cormac na mukhang siya agad ang hinahanap. "Ang matabi, ikaw agad na hanap-hanap parati." Lumapit sa kanya si Cormac at niyakap siya sa harap ng mga ito. "I love you." Bulong nito bago siya hinagkan sa noo kahit pa bagong gising lamang ito. "Hindi daw siya gaya ko." Natatawa si Amir. "Oo na, mga buwisit na to." Sinipa ito ni Cormac kaya naman natawa na lang sila ni Sol at Geraldine. Gabi na, dinner time na at sabay-sabay sila. Habang naghahain ng mga ito, nagiinuman naman sila magkakapatid. "Bro, may bala ka bang magpakasal kay Karina?" Seryosong tanong ni Dawson. "Isa lang mapapayo ko, bro. Gawin mo na. Sa itsura mong yan, alam kong may tusukan ng naganap. Kilala naman na siya nila mama and dad eh. Hindi pa nga lang namimit pero sana panindigan mo si Karina. Walang tumatakbo sa Cervantes." Dagdag pa ni Dawson. "Yabang mong magsabing walang tumatakbo, tinakbuhan mo nga yung tatay ni Malia nung naglabas ito ng itak." Pangasar dito ni Amir. Nagtawanan silang tatlo. "Pakakasalan ko siya. Mahal na mahal ko si Karina." "Cormac, pakitawag na si Karina, kanina pa sa banyo. Kakain na tayo." Utos ni Sol na agad namang pinuntahan ni Cormac, ngunit wala ang tsinelas doon ni Karina. "Wala naman siya doon. Ano bang sabi?" Tanong niya kay Sol. "Paano wala? Sabi niya papasok lang siya para mag-CR." "Hanapin muna natin, baka naman may pinuntahan lang." Si Geraldine ang nag-aya, ngunit talagang kinakabahan si Cormac. Wala si Karina, wala ni anino niya. Dapat hindi ko siya inalis sa paningin ko. Nagagalit si Cormac sa kanyang sarili. Nagring ang kanyang cellphone. Hawak ko ang mahal kong pamangkin. Hindi natatapos sa happy ending ang lahat, bata. "Cormac," takot na takot ang boses ni Karina. "Papatayin kita. Wag na wag mo siyang sasaktan." "Yun ay kung aabutan mo pa siya." Humalakhak ito. "Makinig ka, bata. May magiging deal tayo. 1 bilyon kapalit ng babaeng to. Saan ko dadalhin? Nasaan kayo?" "Walang pulis, bata." Humalakhak ulit ito. "May oras lang at kapag nalaman kong may pulis kang kasama o may kasama kang kahit na sino, hindi ako magdadalawang isip na pasabugin ang utak ng babaeng mahal mo." Banta ni Edgar bago binaba ang tawag. Tinapangan ni Karina ang kanyang loob. Alam niyang darating si Cormac. Hindi siya nito hahayaan sa kamay ng napakasama niyang si Tito Edgar. "Hindi mo ba talaga ako tinuring na pamangkin? Anak ako ng kapatid mo." Lumuluhang tanong niya. "Pare-parehas kayong walang kwenta at ang dapat sa inyo mamatay. Sa akin lang ang yaman ng daddy mo. Sa akin lang naman dapat talaga lahat." Kinain na talaga si Edgar ng kasakiman. "Paano mo ba naaatim na gawin sa akin to? Kadugo mo ko. Wala ka nang pupuntahan, Tiyo Edgar.
Si Renan, nakakulong na siya. Shut up. Wala akong pakailang buwisit ka. Tignan ko lang kung makalabas kayo ng buhay ng lalaki mo dito. Dahil sa katanghan niya sa pag-ibig, nadamay pa siya. Ito gusto mo, di ba? Ito gusto mo. Gusto mong may nadadamay. Humalakhak ito. Ilang araw na kitang minamanmanan na makatakas ako sa lalaki nagligtas sa'yo. Alam kong pinarusahan niya si Renan, kaya hindi ako makakapayag na basta ka na lamang makawala. Kukuhanin ko yung pera, tsaka ako kayo papatayin. Napakasama mo. Huwag mong idamay si Cormac dito. Ako yung kailangan mo, kaya ako lang yung kunin mo. Kalma. Pagtatabihin ko naman kayo sa hukay eh. Nakangisi nitong sagot. Salamat nga pala sa babae ng lalaking inagaw mo. Salamat kay Hazel dahil nakapagtago ako at nalaman ko kung nasan kayo. Hindi makapaniwala si Karina na nagawa ni Hazel na makipagsabuatan sa sakim at demonyo niyang tiyo. Mga hayop kayo. Hinawakan nito ng mahigpit ang buhok niya. Bakit mo naman kasi inagaw? Nasa dugo niyo na talagang pagiging malandino. Pagak itong tumawa. Dahil hindi naman na magtatagal ang buhay niyo ng lalaki mo, sasabihin ko na. Plano ni Hazel na ipapatay ka. Ikaw lang sana dahil mahal na mahal niya si Cormac. Pero kasi ayokong buhay ng isang yun at gusto ko parehas kayong mamatay. Akala niya bubuhayin ko yung lalaki mo? Hindi mangyayari yun. May pagkatanga din ng isang yun sa pag-ibig gaya mo. Magsaya ka lang hayop ka. Kapag nalaman nila kung nasan ako, hindi ka bubuhayin ni Cormac. I'm scared. Sarkastikong sabi nito bago humalakhak. Ano bang ikakatakot ko? Hawak kita. Hindi nila ako masasaktan hanggat nasa kamay kita. Samantalang si Cormac, inihahanda na ang pera. Handa ka talagang kumagat sa gusto ni Edgar? Mag-isip ka nga muna, Cormac. Saway ni Amir. Kahit maubos pa yung yaman ko, wala akong pakailam, Amir. Walang sasama sa akin. Ayoko masaktan si Karina. Bili niya sa dalawa. Humingi na tayo ng tulong kay Gunner. Si Dawson ang nagsuggest dahil ayaw rin ito sa kanyang ideya. No, ako dapat ang magligtas sa taong mahal ko. At isa pa, kahapon pa hindi matawagan si Gunner. Wala na siyang balak tulungan ako, kaya hindi ako dumidepende sa kanya. Kaya ko to para kay Karina. Kaya ko siyang iligtas kahit na buhay ko pa yung kapalit. Literal na die for you si Gago. Umayos ka nga. Mag-isip tayo ng paraan kung paano natin mapapapunta ang pulis. Sandali, may naisip ako. Baka makatulong. May kinuha si Dawson na device at ikinabit sa kanya. Sa pamamagitan nito maririnig namin kayo. Tsaka na kami pupunta ni Amir kapag alam namin na nalito mo na si Edgar. Kaya natin to kahit wala si Gunner na mas expert talaga sa labanan kaysa sa atin. Sabi pa ni Dawson, kahit anong maipukpok na lang maligtas lang natin si Karina. Wag na, madadamay lamang kayo. Bro, are you for real? Parisan pat naging magkakapatid tayo. Laban mo, laban nating lahat kahit wala yung dalawa. Tumango si Cormac bago hinintay ang magiging tawag ni Edgar. Sa magdamag wala pa itong tawag, ngunit bandang 4:00 ng madaling araw, biglaan ang tawag nito. Sinabi nito kung saan siya pupunta. Hindi kalayuan sa beach ang pinagdalhan kay Karina. Agad na lumimid si Amir at Dawson habang si Cormac dire-diretsong pumasok sa abandonadong lugar. Hindi pa siya nakakarating sa mismong pinaglagyan kay Karina. May nagtutok na ng baril sa kanya. Ang perang dala mo? Tanong ni Edgar. Nandito. Nasan mo na si Karina? Paninigurado ni Cormac. Huwag kang atat. Magsasama din kayo sa hukay. Itinulak siya nito. Alam ni Cormac na mangyayari na to, kaya naman hindi na siya nagulat. Alam din niya na naghihintay lang ang dalawa para sumugod. Karina! Agad na niyakap ni Cormac ang kaawa-awang dalaga. Sinaktan ka ba niya? Ayos ka lang ba? Pasensya na, nawala ka sa paningin ko. Shh! Wala kang kasalanan. Kasabwat niya si Hazel. Ang babaeng yun. Nakuyom ni Cormac ang kanyang kamao. Magpaalam na kayo sa isa't isa dahil nakatutok ang baril sa kanila, ngunit hindi ito nagawang iputok ni Edgar nang tadtarin ni Gunner si Edgar ng bala. Ngunit bago bumagsak si Edgar sa harapan nila, agad na tinakpan ni Cormac ang mga mata ni Karina. Magiging maayos na ang lahat. Bulong niya sa dalaga. Cormac, nandito na kami. Amir, hampasin mo na sa... Gago, patay na si Edgar. Gulat na gulat si Dawson. Gunner, anong ginawa mo? Hindi makapaniwala si Amir. May bahid pa ng dugo sa damit ni Gunner. Para mabuhay ka, kailangan mong unahan sila. Walang emosyon itong sabi.
Nahuli ako this time, Cormac, pero patunay ito na hindi ko kayo pababayaan. Tumango si Cormac sa kanyang kapatid bago inalalayan na si Karina, ngunit nahimatay ito dahil sa takot. Gunner, karga ni Cormac si Karina. Bakit ba lagi mong alam ang lahat? Ano ba talagang ginagawa mo? Mas mabuting wag mong alamin. Sapat na ang mga bagay na ginagawa ko para sa inyo. Wag mong hahayaan na mabahida ng dugo ang kamay mo. Ako na ang lilinis sa kalat na to kaya asikasuhin mo na lang siya. Napasulyap ito kay Karina. Salamat ulit. Sa kasal ko sana makadalo ka at sana wag kang lumayo sa amin dahil hindi kami sanay na wala ka. Mag-iingat ka rin palagi. Lumabas na si Cormac at agad na dinala si Karina sa hospital. Nagising si Karina na nasa hospital na siya. Nasulyapan agad niya si Cormac na nasa tabi niya. Nandoon din si Sol, Geraldine, Amir at Dawson. Napangiti siya. Alam ni Karina na tapos na ang lahat. Salamat, Cormac. Salamat sa inyong lahat. Ngayon, masasabi kong tapos na ang aking paghihirap. Inalalayan siya ni Cormac na bumangon. Wala nang mananakit sa iyo, mahal ko. Pinahuli ko na si Hazel dahil sa pakikipagsabuatan niya kay Edgar na yun. Hindi ko akalain na makakayanan niyang gawin yun dahil lang sa hindi niya matanggap na iniwan mo siya. Girl, ako talaga gigil sa buwisit na yun eh. Ang sarap iyuntog. Inis na sabat ni Geraldine. Si Gunner pala, hindi pa ako nakakapagpasalamat sa kanya. Sir, sandali, sino bang namatay? Napasulyap siya sa maingay na babae na kasunod ni Gunner na pumasok. Mariing napapikit si Gunner. Walang namatay, sa labas ka na lamang maghintay. Malamig na utos ni Gunner sa babae. Sino yun? Takang tanong ni Cormac at ganoon din nga ang ipinagtataka ni Karina. Kasambahay ko. Bago na naman, pang ilan na yan? Binigyan kitang kasambahay pero isang araw lang tinagal sa'yo. Si Amir ang nagtanong. Nagkatingin na naman si Cormac at Karina. Sa ugali kasi ni Gunner, alam nilang walang tatagal dito. Sir, nadudumi na ako. Katok pa nito sa pinto, kaya naman nagkatinginan silang lahat nang biglang lumabas si Gunner. Ang weird ng kasambahay niya. Naiiling si Cormac bago hinagkan si Karina sa noo. Pauwi na sila mami at daddy. Wika pa nito. Tumango naman si Karina. Isang araw lang naman ang tinagal niya sa hospital at nakauwi na din sila ni Cormac. Sa ilang araw na lumipas, napag-usapan na nila na magpapakasal sila. Kaya naman pagdating ng mga magulang ni Cormac, agad nilang pinag-usapan ang maging pag-aayos sa kasal nila. Sa tingin naman ni Karina, handa na sila pareho ni Cormac na lumagay sa tahimik gaya ng mga kapatid nito. Halos isang buwan din ang naging preparation sa paghahanda ng kasal nila. Dumalo si Malia at si Ace, maging si Gunner ay present at iba pa nitong mga kapatid kasama ang dalawa niyang naging malapit na kaibigan na si Sol at Geraldine. Masaya dahil alam ni Karina na wala nang magiging hadlang sa pagsisimula niya ng magandang buhay kasama si Cormac. Pinatawad na rin niya mga taong may kasalanan sa kanya upang gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa ngayon, isang buwan nang lumipas simula nang maikasal sila. Nais na nilang magkaanak, kaya naman panay ang paglalambing ni Cormac sa kanya. Sa ngayon, magkatuwang nilang pinapatakbo ang negosyo ng kanyang magulang at negosyo ni Cormac. Bilang mag-asawa, nagtutulungan sila. Malaki ang pasasalamat ni Karina sa kanyang asawa dahil ito ang kanyang superhero. Ito ang nagligtas sa kanya mula sa kalungkutan, sa kapahamakan at ito ang nagpanumbalik ng ngiti at saya niya. Hindi siya kailanman nagsisi na ito ang napili niyang hinga ng tulong.